Okay. Alam nyo no, sa totoo lang, itong pag-anunsyo ni Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 ay biglang nagkagulo ang politika sa Pilipinas. Grabe guys. Grabe talaga ang mga nangyayari kahapon at ngayon na nagpanik na talaga lahat. Ha? Nung tinanong ang Malacanang na ano ang masasabi nyo kay VP Sara na tatakbo siya sa 2028, ang sabi ng Malacanang, good luck raw. Good luck raw. Akala mo naman, parang hindi raw sila affected. Pero bakit biglang gusto nang magkita ni BBM at si Leni Robredo? Grabe. Pag-usapan natin yan kasi halatang halata na itong mga kakamping na ito at itong mga loyalista na ito ay gusto na talagang magtandem para kay VP Sara. And don't you know, that is a sign of weakness. Weakness yan. Kasi mantakin nyo, no? Kung ikaw secure ka sa sarili mo at naniniwala ka sa sarili mo na magaling ka, alam mong malakas ka, hindi ka na makipag-tandem sa ibang mga kalaban mo. Pero in the case of BBM at Leni Robredo, gusto na silang mag-tandem. Nakakatawa kayo. At dahil sa anunsyo ni VP Sara, ang daming nagagalit. Ang daming naha-high blood. 'Di ba may batch of politicians, personalities, mga personalidad na high blood, 'di ba? In-announce ko 'yan kahapon. Ngayon, meron na namang bagong mga na high blood. Mga ibang grupo na high blood sabi ko, at ganyan na talaga ang buhay, no? Kapag hindi nyo kaya, manahimik na lang. At marami pang ang galit Pag-usapan rin natin itong umuugong na mga balita na itong mga dilawan na ito ay naghahanap na sila kung sino yung itatandem nila kay Leni Robredo. Bakit? Hindi ba kayo secure ni BBM? Parang nagdadalawang isip pa sila ni BBM Gusto nila si yung Tulfo raw ang magtandem kay Leni. Halatang halata itong mga dilawan na ito ay naghahanap ng saan sila makakabuenas. 'Di ba? Example, no? Itong si VP Sara. Dito mo talaga makikita ang isang leader na alam niya, malakas siya, at confident siya na secure ang kanyang sarili. Mantakin nyo, ang daming gustong makipagtandem kay VP Sara ngayon. Totoo yan. Pati nga ang mga usaping Bam Aquino at si VP Sara ay gusto nilang ipagtandem. Sabi ko, kasi raw, maraming mga kakamping ang nagagalit dito kay Bam nung sinabi ni Bam Aquino na dapat yung kaso ni Duterte ay dapat sa Pilipinas yan na ililitis. Nagalit sila kay Bam. Yung ibang mga dilawan, Bam na lang at Sara Duterte. Ano ba yan? Okay? So, kaya nga, grabe guys, no? Parang si Vice President Sara Duterte po ang nagkokontrol ng energy ng politika sa Pilipinas. Nung nag-anunsyo si VP Sara, talagang sumabog ang media. Sumabog ang social media. Sumabog ang mga kalabang mga dilawan. Sumabog ang loyalista. 'Di ba? Hindi nyo pa ba, ito lang yung masasabi ko sa mga loyalista at mga dilawan, hindi nyo pa ba feel
na mga DDS ang nagkokontrol sa kung saan ay alam na namin na kami ang mananalo sa 2028? Ika nga sabi ko sa inyo na high blood kayo na nag-announce. How much more kung mananalo na yan sa 2028? I-stroke kayong lahat? At dahil dyan sa panic na sila, BBM at Leni Robredo gusto nang magkita. Wow! Ito. By the way like and share pala and subscribe, follow sa Donmar TV Okay. Ito. Panoorin ninyo. Ngayong nag-anunsyo na si Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential candidacy, binanggit ng ilang mambabatas na sa tingin nila pinakamalakas na pantapat sa bise, si Naga City Mayor Leni Robredo. Si Leni Robredo raw ang pantapat dito kay VP Sara. Isa lang ang argumento ko dyan. Hindi pa ba kayo nakatanggap kung ilang beses na itong natalo ni VP Sara? Ha? Di ba? Ay nako, ewan ko na lang. Nagkataong magkikita naman sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos sa Naga City. Kaya tinanong ang palasyo kung may nabubuong alyansa sa dating magkalaban sa politika. Nakatutok si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, strong. Alam nyo, ito imagine that one itong si Leni Robredo ngayon at si BBM na gusto nilang ipagtandem. Hindi nyo ba naisip na itong si Bongbong Marcos dati galit na galit ito kay Leni Robredo. Sa galit niya, nagreklamo yan si BBM na dinaya siya ni Leni Robredo. Diba nung election, naalala natin na lamang na si BBM, no? Nandito pa si Leni Robredo. Tapos, nung kinaumagahan, bigla raw bumulusok yung votes ni Leni Robredo. Yan ang ipinagtataka ni BBM. Galit na galit si BBM. Pahalos isang termino rin niyang inireklamo yan. Hanggang natapos na lang yung termino ni Leni Robredo, hindi umubra yung reklamo niya. Ni-recount, di ba? Ni-recount yun. Pag-recount, panalo pa din si Leni Robredo. Diba? So, galit na galit sila. Leni Robredo, sinabihan niya, sinungaling yan, si BBM. Hindi nagpapakita yan sa panahon ng sakuna. Galit na galit si Leni at that time. Pero ngayon, halos maghalika na silang dalawa. Ay, nako. Yes, candidate na may chance to beat the Vice President Sara is... In fairness dito kay Irise ito, believe ako dito kasi sa mga problema natin sa Pilipinas, talagang nag-iingay ito. Hindi may bayag itong taong ito. Pero hindi po ito hindi po ito maka-Duterte, itong si Irise. Pero when it comes to sa usaping mga impeachment trial, kung si BBM man o si VP Sara, at least siya technically, fair naman siya sa kanyang mga sinasabi. At galit rin siya sa mga flood control, in fairness to Irise, Pero, ang manok niya, late ko na nga nalaman na kakamping pala itong si Irise. At malapit po siya sa mga Aquino family. Okay? Vice President Leni. Ano to, sir? You're bent on pursuing her? Kaya nga, ito yung example ko sa inyo, Hindi porkit dilaw ka, ay galit na tayo sa inyo. Hindi ganyan, Basta't may argumento ka lang, tama yung pag-iisip mo, fair ka sa mga ginagawa mo, wala akong problema kahit dilawan, loyalista ka pa.
or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Egay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit Walang bahid na korupsyon si Leni Robredo. Ako magprangkahan tayo dito. Alam ko naman ang daming mga DDS dito sa aking channel, no? At DDS naman tayo, inaamin natin 'yan. Sa usapin po na walang bahid na korupsyon si Leni Robredo, as far as I can remember, nung panahon ni former President Duterte na siya pa yung Vice President, si Leni Robredo po ay wala naman siyang isyong korupsyon. Pasalamat nga itong si Leni Robredo na sa panahon ni Tatay Digong, yung mga gumagawa ng kung ano-anong mga paninira kay Leni Robredo, sinisita ni Duterte. 'Di ba kung maalala ninyo, ang House of Representatives, itong si Leni Robredo gusto itong ipa-impeach. Pero sino ang unang pumalag kundi ang Malacanang, si Tatay Digong. Pumalag siya. Si Leni Robredo, ang sabi ni Tatay Digong, si Leni Robredo elected 'yan ng taong bayan. Nanalo yan dahil binoto ng taong bayan. Bakit naman natin ipa-impeach kaagad? Diba unfair yan sa part ni Leni Robredo? Nagalit si Duterte doon. Hindi kagaya ngayon ni BBM na kung ano-anong mga ibinibintang kay VP Sara, si Bongbong Marcos ginusto rin niya. Hindi man lang niya sinita yung mga taga House of Representatives. Kahit na lang delikadesa na si VP Sara ang dahilan na nanalo ka sa 2022. Kapal rin ang mukha nitong BBM na ito eh. Kaya nga sabi ko, pasalamat itong si Leni Robredo, matino yung presidente. Okay? So sa usaping walang bahid na korupsyon si Leni Robredo sa panahon ni Tatay Digong, ang problema lang ni Leni Robredo at that time, yung pasaway ba? Yung paepal, yung kung tumutulong, magpapapicture doon. Sobrang kaepalan lang. Yun lang naman ang aking kay Robredo at that time eh. Pumapalag tayo. At kung si Leni Robredo at that time, nadadala siya sa mga nakapalibot sa kanya ng mga toxic na mga dilawan. Kaya nagiging toxic rin si Leni Robredo at that time. 'Di ba? So, ako, as far as I can remember, wala siyang issue sa korupsyon si Leni Robredo. Okay? Di ko lang alam kapag ito ay kung ano na ba ang masasabi ng mga kanyang mga constituents sa Naga. Kung matino ba si Leni? Hindi ba siya corrupt? Hindi ko lang alam ha. So parang in fairness, okay? ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo. Magkikita! Ang dating kaaway, magkikita na. Ang mga prinsipyo ninyo, kinain nyo na. Ang dati mong sinuka, kakainin mo na. Di ba? Kung magkikita itong dalawa. Sige, magkikita itong dalawa. Sa tingin ninyo, totoo? Magkikita sila. Pero alam na natin yan. Plastikan yan. Plastikan yan. Gamitan yan, ha? Kung ano ang ikaka-benefit ni Leni Robredo kay BBM, tilaan yan, titilaan yan. Kung ano rin ang mabe-benefit ni BBM sa mga kakamping kay Leni Robredo, kakainin rin yan ni BBM. Bitirano na ito sa panggagamit eh. It's too big.
ginamit na si VP Sara, di ba? Oh, kaya ang payo ko sa iyo, Lenny Robredo, ha, ingat ka. Ito rin yung masasabi ko sa iyo, good luck. Alam niyo, sa totoo lang, no, itong planong tandem nitong dalawa, ang daming nagagalit na kakamping. Ay, kawawa nga sila eh. Sabi ko, oh, meron pa nga, no? Napanood ko yung vlog ni Banat Bay. Meron siyang ipinakita doon na isang kakamping na VP Sara na siya. Kasi nagalit siya sa mga kakamping. Bakit? Kinain nila ang soka ni... Ay, di ko maintindihan. Di ba? Alam mo naman, tama yung sinabi ni Banat Bay dito na itong si Marcos at itong si Robredo, ito pa rin sila ay mga typical na mga politicians na dati na nating nakasanayan na naglalaro sa politika, na gawin nila ang lahat para mananalo. Okay? Ganyan ang politika eh, laro ng politika. Na at the end of the day, kung laliman ninyo ang inyong isip, tayong taong bayan lang ang pinaglalaruan nito. Kung ito yung ating iboboto, wala. Mantakin nyo, itong dalawa, kahit masira ang kanilang prinsipyo, gagawin nila para lang manalo sila. Oh, di ba? Kaya nga, sabi ko, wala na talagang, wala na. Ang hirap eh. Kapag pumasok ka sa politika, magiging plastic ka talaga. Pero, itong si VP Sara at itong si former President Duterte, iba. Kaya nga ang daming gusto sa kanila eh. Kasi, kung sa tingin nila, plastic ka, talagang sasabihin nila. Kung ano yung depekto mo, sasabihin talaga nila. Ang mga Duterte po, ang ugali ng mga Duterte, hindi yan mangunguna, hindi yan palaaway. Nang aaway lang sila, kasi re-resback lang sila kapag inaaway sila. Pero ang mga Duterte, ang kabiliban mo, hindi sila loyal sa kanilang mga kaalyado sa politika. Oh, totoo, hindi sila loyal. Kundi loyal sila sa mga taong siniserbisyuhan nila, sa mga taong bumoto sa kanila. Oh. Kahit kung maalala ninyo, sinabi ni former President Duterte sa PDP, di ba? Ang daming umalis na mga PDP laban members na bumaliktad, pumunta na doon sa Administrasyong Marcos. Anong sabi ni Duterte? Wala akong pakialam. Kahit ako na lang mag-isa dito sa PDP laban, wala akong pakialam. Para makita ko kung sino yung may prinsipyo. Ang mananatili sa PDP laban ay yung may prinsipyo. Kasi dito sa PDP laban, ang prinsipyo po ang pinaiiral namin. Hindi yung, alam nyo naman, no? Yung mga politicians, tayo lamang ang pinaglalaruan yan. Magkakaaway sila noon, magkampihan yan. Ha? Kasi, nilalaro nila yung taong bayan. Sino ang kawawa? Tayong taong bayan. Di ba? Kasi, they are hungry for power. They are not for the service of the Filipino people. Oh, tingnan nyo. Ang daming pangako nitong taong ito noong 2022. Anong nagawa niya? Malapit nang matapos ang kanyang termino. Anong nagawa niya? Umunlad ba tayo? Bumagsak yung ekonomiya natin? Ha? Tumaas yung utang natin? Yung panahon ni former President Duterte, maraming nagsabi, tumaas raw ang utang ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Oh, tumaas. Pero may nakikita kung saan yung mga infrastructures nakikita pala. Kaya nga sabi ni Duterte, hindi na ako magmamayabang. Tingnan nyo lang
sa palibot ninyo, ano yung nagawa ko. O, pero ito, anong titingnan mo? Hangin. Yung kay Duterte, infrastructures. Yung kay BBM, mga ghost. Ghost project. Ang daming project ni BBM. Ghost lang. Oh. Na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ng Ay, excited. Excited ka na makita si BBM? Yee! Kilig yarn. flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Ito naman isa, nakilig rin. Kasi dilawan itong puso nito eh. Kahit nga siguro umihi ito, dilaw rin eh. Dilaw naman talaga. Uy, Don Mar. Dilaw naman talaga yung ihi. Ikaw talaga, Don Mar, ha? Yan ang abangan nyo. Kilig! Nakikilig siya! Ang dating Leni Robredo at siyang kanyang amo na si BBM, magkikita ang kilig ni Auntie Claire. Tingnan nyo yung mukha ni Auntie Claire. O, gumano. Ganon yung kilig na mukha. Yun lang po ang ating Kilig na kilig. yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang Kilig ka ngayon, no? Pero sa 2028, mas stroke kayong lahat. pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napuna rin na nakasuot si Castro kanina ng pink, ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro, Gusto kong makita ang video kung saan si Lenny at si BBM magkita talaga. Oh, excited rin akong makita silang dalawa. Kasi pagkita nilang dalawa, sasabihin niya ni Lenny Robredo sinungaling. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Robredo sa mga usaping ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Ayan, okay. So, hindi lahat excited sa pagkikita nilang dalawa. Kasi meron ring mga meron ring mga kakamping na galit dyan hindi, nalilito ako kasi ang mga kakamping sa totoo, ang mga DDS walang problema kasi si BP Sara maprinsipyo. At ang mga DDS na ang taong bayan, most of the people, maka-DDS, hindi naman kami nalilito. Kasi si VP Sara talaga is VP Sara. Hindi makipagtandem sa kanyang mga kalaban. Di ba? O kaya kami, hindi kami. Ang mga kakamping ngayon ay litong-lito. Sila po ay naguguluhan ngayon yung mga kakamping. Saan na ba tayo? Kakain ba tayo ng tayo? Hindi. Ganun, ganun. Oh. Kasi, alam mo mantakin nyo, ang mga dilawan ngayon, gusto rin lang makipagtandem kay VP Sara Gusto nila si Bam Aquino at si VP Sara magtandem. Litong-lito na sila. Alam nyo, kung nagpaplano kayo na itandem ninyo si Bam Aquino at si VP Sara, no? In your dreams. Hindi yan mangyayari, sa totoo lang. Ito yung balita na yan. Ay, nako. Ay, bakit yan hindi nag-play? Play. Wait muna.
Sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila Ayan, no, sira talaga yung audio dito. Wait muna guys ha, i-play natin ulit. sa pag-arangkada Sira talaga itong audio nitong balita na ito eh. I-try natin na i-link na lang natin ha, i-link natin. Tingnan natin kung kasi pinipilit nila ngayon na Bam Aquino at BP Sara ipatandem ninyo. Hindi papayag ang mga DDS niyan. Ha? Hindi at saka aside sa hindi papayag ang mga DDS, hindi rin kaya ni VP Sara na makipagtandem sa isang plastic. Okay? Hindi kasi si VP Sara po, hindi po siya hindi po siya kain suka, ika nga kasi hindi yan kakain sa suka kagaya ng ninyo, ng mga manok ninyo. Ito sana ma-play ko dito kasi inano ko na lang, kinapture ko na lang through YouTube, okay? Ito. Panoorin natin. Ayan. PBBM. Wait. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 Wait at muna. posibleng maging running mate ni Inday Sara. Una na rito si Senator Amy Marcos na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla. Ito. sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila nagpapataas ng kilay ngayon ang umuugong na Duterte-Aquino tandem. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ako si Sara Duterte. And the search begins. Tatakbo Kasunod ng bilang deklarasyon ni Vice Pangulo President Sara ng Duterte Pilipinas. para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Sa mga nakalipas na dekada, madalas nagmumula sa Senado ang kandidato sa dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Si Joseph Estrada, na naging Vice President ni Fidel Ramos, si Gloria Arroyo na Vice ni ERAP, at si Kabayan Noli de Castro na VP ni Gloria. Pero sa most recent politics sa Pilipinas, mula sa lokal na pamahalaan ang mga naging Vice Presidente, gaya ni Makati Mayor Jojo Binay na Vice President ni Pinoy at Davao City Mayor Inday Sara ngayon na Vice ni PBBM. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at posibleng maging running mate ni Inday Sara. Una na rito si Senator Amy Marcos na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2020. Hindi ako sang-ayon dyan na kung si Amy ang magiging Vice President ni VP Sara. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Pag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi din sabi ko. Ako, nirerespeto ko yung paniniwala ni VP Sara kasi hindi natin alam si Robin Padilla at si Senator Amy Marcos, sila yung laging magkatabi sa session nila sa Senado, no? O kung bakit ang paniniwala ni Senator Robin ganun katindi, no? Ang paniwala niya kay Senator Amy. Hindi rin natin ma-judge si Senator Robin diyan. Gusto ko talaga Sara ay reconciliation ako. Pero bukod kay Amy, lumabas din ang pangalan ni Senator Bam Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakagulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Mas magugulat siguro ako doon. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028? Yan ang so nakikita ko yan sa comment section Sara Bam. Lumakas ang espekulasyon na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement
para sa Pero I hope, no, I wish na hindi papayag si VP Sara dito sa tandem na ito. dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration na nagpataas ng kilay ng mga kakamping at mga kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa international Si Bam sumali sa meeting nila, di ba? So malayo yan. Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag. Magme-make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president ni Sara Duterte. Pero sa ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung yan nga... Lili, ito, Attorney Barry Gutierrez, may tanong ako sa iyo. Spokesperson ka pa ba ni Lenny? Parang hindi na. Ano ba? Ang tawag dun? Saan ka na ngayon? Yan ang tanong namin. Wala ka na sa side ni Lenny Robredo, di ba? Ano, kumusta ka na? Ang patutunguhan. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Ayusin mo naman yung microphone mo. Sobrang lakas. Malalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Nang maupo si Digong sa Malacanang, hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM na katandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Amy, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-electionist sa 2028. At matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla. Ang gagraduate naman sa Senado na si Sherwin. Actually, okay si Robin, no? Pero sa akin, first choice ko talaga si Senator Bongo. Gatchalian, posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Kasi bago ako magdesisyon na ito yung gusto kong itandem kay VP Sara, tinitingnan ko yung track record. At walang ibang track record na pwedeng itandem mo kay VP Sara, kundi si Senator Bongo lamang. Yun. Bukod pa sa re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo. Alam nyo, ang mga Tulfo, wala na. Dati, believe ako dito sa mga Tulfo kasi sa kanilang mga programa, pinakita nila talaga na nagsiservisyo sila sa taong bayan. Nung napunta na sila sa pwesto, nung sila na ay na-elect na, dito natin nakita ang mga Tulfo pala, walang bayad. Takot rin sila makipaglaban sa mga, ang mga Tulfo. Takot sila makipaglaban sa mga politicians. Especially ang Pangulo natin, na alam no namang harap-harapan yung ginagawa, di ba? Mga Tulfo, typical pa rin silang mga politicians. Hindi nila malalamangan. Ang mga Tulfo, isa lang masasabi ko sa kanila, tapang-tapangan. Tapang-tapangan. Matapang lang ang mga Tulfo sa mga taong kaya nila. Pero yung mga taong hindi nila kaya, walang bayad. At Rodante Marcoleta. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Yun ang yun ang kanilang anong tawag doon? Posibleng magtandem raw. Pero sa akin ay parang ayoko, no? The first na choice ko for VP Sara is Senator Bongo. At dahil dito, ito yung matapang. Speaking of matapang, ito yung matapang. Yan. Si Aiko Melendez, artista ito nagpalabas ng kanyang saloobin. Ito yung matapang, okay? Inday sabi ni Senator Aiko, mayor ba itong si Aiko? Inday Sara, ano ba to si Aiko? Tingnan muna natin. Okay. Inday, I think mayor to Inday Sara Duterte for President 2028. Alam ko, babanata na naman ako dahil simulat sa pool, malinaw na kung saan ako nakatayo. Maka-Duterte po ako at hindi ko ito ikinahihiya. Yan ang matapang. Kasi alam naman natin ngayon tingnan mo si Pambari 4 ngayon, di ba? Walang bayag rin Yung ibang mga politicians ngayon,
takot sila na aaminin nila na sila po ay maka-Duterte. Kasi baka pag initan ka ng administrasyon, takot yan. Yung ibang mga pa-safe sila. Naglalaro ng politika. Pero itong si Aiko Melendez po, hindi po siya takot. He is proud na maka-Duterte siya. Okay? Ito yung may bayag. Ha? Bakit maka-Duterte siya? Ito yung ano niya. Nag-reason out siya sa social media na pinaintindi niya ang taong bayan bakit maka-Duterte siya. Tahimik akong nagtatrabaho. Hindi ako naninira. Hindi ako nakisawsaw sa personalan o panlalait na mga kalaban. Para sa akin, hindi ingay at galit ang sukatan ng liderato kundi gawa, prinsipyo at paninindigan. Buti pa itong si Aiko, no? Sabi pa niya, ang batayan ko kung bakit si Sara Duterte ang aking presidente kasi trabaho, hindi puro salita, tama. Tapang, hindi palusot, tama. Disiplina, hindi pa-impress, tama. At higit sa lahat, takot sa Diyos. Ayan, palakpakan! Buti pa itong si Aiko Melendez, no? Palakpakan kay Aiko Melendez kasi matapang ka. Naniniwala ako na kapag ang isang leader ay may malinaw na prinsipyo, may malasakit sa bayan at may pananagutan sa Diyos. Doon nagmumula ang tunay na serbisyo. Hindi perpekto ang kahit sino, pero ang mahalaga ay totoo, matatag at handang maninindigan kahit hindi popular. Ayan. Hindi ito tungkol sa kulay o pangalan. Ito ay tungkol sa direksyon ng bansa. At sa direksyon iyon, malinaw sa akin kung sino ang paniniwalaan ko. Sara Duterte for President 2028, paninindigan, serbisyo, pananampalataya. Ayan, para sa Diyos, bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ayan. Di ba? Oh. Pambari 4. Oh, Pambari 4 ng governor ng Cebu. Kaya mo ba ito? Hindi mo kaya ito eh. Di ba? Kasi ikaw, Pambari 4, parang humahalik ka na rin sa administrasyon. Baka nakalimutan mo ang bumoto sa'yo mga DDS. Baka nakalimutan mo, ha? Baka Gwen Garcia ka, part 2. Diba? Ayan, natutuwa po tayo dito sa sinabi ni Aiko Melendez. Okay? Pero si Bongbong Marcos, business as usual. Ito, panoorin ninyo. Hindi raw nasisindak si Pangulong Marcos sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nakatutok daw ang Pangulo sa trabaho. Nasa frontline na balita ngayon, si Rainiel Pauyo. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Nauna nang sinabi ng palasyo na ang mensahe lang dyan ng Pangulo, good luck. Sa press briefing ng palasyo kanina, muling iginiit. Ito lang rin masisabi ko sa iyo, BBM. Sa 2028, good luck rin. Good luck. Pagkatapos ng pagiging presidente mo, good luck. Ang daming kasong nakabinbin sa'yo. Ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maapektuhan ang trabaho ni PBBM sa pasabog kahapon ni VP Sara. Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para Hindi maaapektuhan pero makipagkita na kay Leni Robredo. Ano ba talaga? Ayan ang problema ng administrasyong ito eh. Iba yung mga sinasabi ninyo sa mga ginagawa ninyo. Ang sabi nyo, hindi kayo naaapektuhan. Pero bakit nagpanik kayo ngayon? Bakit makipagkita kayo kay Leni Robredo? Otot nyo. maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan
ang issue sa baha na hindi nasolusyonan noon. Nasolusyonan ang issue sa baha? Are you sure nasolusyonan? Ha? Sabihin mo yan kay Ping Lacson kung may nahuli na bang mastermind. Kanina, dumalo si PBBM sa mass oath-taking ng newly promoted teachers at school heads sa ilalim ng Expanded Career Progression Program mula sa Bulacan at Pampanga clusters. Ginanap ito sa San Jose del Monte Sports Complex sa Bulacan. Dito nangako ang Pangulo na mas palalawigin pa ang mga oportunidad para sa mga guro. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Budol ka. Anong sabi mo sa bigas? 20 pesos per kilo? Nangyari? Nangyari ba? Huwag kayong maniniwala dito. Hirap na. What do I mean? Huwag kayong maniwala kagad. Kasi kung aasa kayo, ano lang kayo, malungkot lang kayo. Huwag na kayong umasa. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ng posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Halos 2,000 guro ang na-promote, kabilang sa dumalo sa oath-taking sina DepEd Secretary Sani Angara at si former President at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, na itinuturing na mentor ni VP Sara. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag sina Arroyo at PBBM pero pareho silang hindi na nagpa-interview. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. Si Arroyo ano yan Baka Duterte rin yan. Si BBM rin, parang nahalata na niya si Arroyo dyan wala. Depende na yan sa inyo kung maniniwala kayo kay Bongbong Marcos. Ito, atin ring pakinggan ang mga sentimiento ng mga senador sa pagdeklara ni VP Sara. Ito, panoorin natin. Posibleng ang makakalaban ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections ay siya ring hahatol sa kanya sa impeachment complaint kapag lumusot ang kaso sa Senado. Ito ang isa sa isyong itinanong sa ilang senador matapos kumpirmahin ni VP Sara ang kanyang planong pagtakbo sa presidential position sa susunod na halalan. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na nagpahayag na bukas sa pagtakbo sa pagkapangulo, ngayon pa lang ay inihahanda niya na ang kanyang sarili. Partikular ito sa posibilidad na may umabot na impeachment sa Senado kung saan malinaw anya sa kanya ang tungkulin doon. Malinaw sa amin dito sa Senado na kung may umabot sa aming impeachment complaints, kami magiging senator judges at magdidesisyon kami at boboto dun sa issue batay sa mga ebidensyang dun pa lang na ipepresenta sa amin. Like most everything that comes before the Senate, usapin yan ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno, including yung highest officials na. Para naman kay Senate President Vicente Soto III, walang halaga kung kandidato o hindi ang isang opisyal pagdating sa impeachment proceedings. The senators are expected to be impartial always, no matter who is going to be charged or kanino mang articles of impeachment. Ang pinag-usapan dito, impeachment ni VP Sara kasi nagdeklara na si VP Sara ng magtatakbo siya sa 2028. So ano ang maging tugon nila epekto nito sa impeachment complaint? Sabi ko, itong interview na ito, wala na, useless na yan kasi sa House of Representatives pa lang, hindi na yan uubra. Wala nang buboto dyan takot na yan lahat Ang sumampa sa amin, we are expected to be impartial. Paliwanag naman ni Senador Sherwin Gatchalian, iba ang deklarasyon ni VP Duterte ng kanyang presidential bid at iba rin ang proseso at ebidensya sa Senado. Iba naman ang impeachment dahil dito titignan yung mga ebidensya, titignan natin kung yung mga represent ng mga prosecutor. So sa tingin ko, iba naman ang takbo ng impeachment pagdating sa Sinagot rin ni Senador Erwin Tulfo kung may nakikita itong epekto sa impeachment ng deklarasyon ng pangalawang Pangulo.
Wala naman siguro epekto yun, pag tumakbo ka, di ba? Kung lumusot sa Congress, dadalhin dito. Ang problema, kung lulusot ba sa Congress? Yan ang problema. Kaya lang, so yung potential na kalaban niya sa 2028 kasi yung maglilitis at maghahatol sa kanya. Hindi ko na alam ngayon sagutin niya kasi kung magiging part ako ng Alam niyo, sa totoo lang sa akin, malabo na lulusot sa Congress yan. Kung hindi lulusot sa Congress, hindi rin yan lulusot sa Senado. Kasi it will start sa House of Representatives. Anong i-impeach nyo dyan sa Senado kung ayaw na ng Kongreso? Malabo na. Takot ang mga House of Representatives, mga congressmen, takot na sila sa mga desisyon nila dyan. Malapit na ang eleksyon heto pa, may isang pasaway na congressman. Ako ma'am, itong si Congressman Bernadette Barbers, good luck. Good luck sa 2028 kung mananalo ka pa. Ito yan Pumalag si Bernadette Barbers sa 2028 presidential bid ni Sara Duterte. Nagalit, na high blood rin siya kay BP Sara. Kasi nag-announce si BP Sara. Umani ng matinding reaksyon ang pag-anunsyo ni Sara Duterte na siya'y tatakbong bilang Pangulo sa 2028. Ito naman ang naging opisyal na pahayag ni Bernadette Barbers sa interview. Hay nako, kahit mananalo pa yan si Sara Duterte, hindi nga, walang respeto hindi nga binanggit ang VP Sara ewan ko lang anong galit nitong ni... Asawa ba ito ni Congressman Barbers, yung lalaki? Hindi ko lang alam hindi ko naman kilala ito hay nako, kahit mananalo pa yan si Sara Duterte, hindi niya matitinag ang mga barbers sa Surigao. Wow. Okay. Utang ina, siya ambisyosa. Pini-PI pa niya si BP Sara Alam mo, Congressman Bernadette Barbers, yang yabang mo, tingnan natin yan sa 2028. Yang yabang mo, tingnan natin yan. Tingnan talaga natin yung yabang nyo. Kasi, okay, you can say whatever you want ngayon. Pero, ang tanong ko sa iyo, may political career ka pa ba pagkatapos ng 2028? Ito lang din ang masasabi ko sa iyo. Good luck. Di ba? Ito. Panoorin natin itong si Tulfo. Wala raw planong tumakbong magigpag-tandem raw ni Leni Robredo. Kayo nang humusga. Itinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang posibilidad ng isang political tandem kasama si former Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo para sa 2028 presidential elections. Binigyan diin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil na rin sa hinaharap niyang disqualification cases at iba pang issue noong nakaraang halalan. Dagdag pa ni Senator Tulfo na pagod na siya at ang kanyang pamilya sa mga batikos at banat mula sa iba't ibang individual. Buti alam mo yun. Buti alam mo yun. Pabiro rin niyang sinabi na papayag lang siya sa tambalang yon kung wala nang ibang tao sa mundo. Subalit sa ngayon ay marami pang maaring maging katandem ang dating Vice President. At hindi ka rin naman mananalo, Tulfo. At least alam mo, di ba? Wala na rin anyang saysay ang posisyon o taas ng ranking na nakuha niya noong 2025 midterm elections dahil maaaring maulit ang kinaharap niya ang mga issue kung muli siyang tatakbo sa susunod na halalan. I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos 2025 last year. Nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right, din papasukin. Paano hindi ka babatikusin? Klaruhin mo muna yung yung Pilipino ka ba talaga? Ito na naman ito. Nagkakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya
Si Sen. Rafi din, gusto niya po mag-re-election na sa Senate. Eh ako din po, napag-usapan na namin, I don't have plans to run for higher office. Buti naman. At least alam mo. Wala, I mean, so, alam nyo ito, mga Tulfo na ito, dati believe tayo sa kanila. Ako, totoo, believe tayo sa Tulfo sa television. Doon lang tayo believe. Pero kapag, nasa pwesto na sila, kapag sila ay nakaupo na, walang bayad. Pinipili lang nila yung katapangan nila. Yung mga hindi nila kaya, hindi sila matapang. Yung mga Duterte, walang pakialam. Sino ka pang oligarchs ka dyan, lulusubin yan ng mga Duterte. Walang makakatalo sa Duterte. Ito pa another Tulfo. Ito rin Tinawag ni Tulfo na luka-luka si BP Sara. Binatikos ni Ramon Tulfo si Sara Duterte matapos ihayag ng Vice Presidente ang plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa susunod na halalan. Tulfo, tinawag na luka-luka si BP Sara. Nagdeklara na ito yung post ni Tulfo lakihan natin para makaakala ninyong fake news ito pero nakita natin ito sa social media. Okay? Ayan. Ayan si Ramon Tulfo yan Nagdeklara na ang luka-luka na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Pakinggan nyo ang pinagsasabi niya. Walang sense. Teka muna. Luka-luka? Di ba ikaw yung luka-luka? Hindi pa namin nakakalimutan yung binugbog ka ni Claudine Barreto. Dahil luka-luka ka. Deserve mo yun Hindi namin nakakalimutan yung pagkaluka-luka mo doon Binugbog ka, na black eye ka ng isang babae. At sabi pa niya dito, walang sense raw si BP Sara. Inggit pikit. Inggit ka lang. Ay, nako, mga Tulfo, wala talagang silbi. Ito, kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react po kayo. Ano ang masasabi nyo sa mga itinilakay natin Ilabas ninyo ang inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para aabot ito sa malawak na audience. Marami po ang makaparticipate. At sa mga bago pa lang ditong nanood sa aking channel at nagustuhan nyo ang ating talakayan, subscribe na kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!